Nangyari to noong college ako. May girlfriend ako na nakatira malapit sa school. Jane ang name niya. Madalas ko siyang nahahatid pa uwi kasi nga malapit lang naman. Kasama niya sa bahay ang ate niyang si Maxine na nagtatrabaho, kaya lagi itong mga 9 p.m. pa nakakauwi. Ako naman, nag-i-stay hanggang nandun na si ate niya para may kasama ang GF ko. Hindi naman kami madalas mag-usap ni Ate Maxine, pero jolly naman siya tsaka hindi suplada pag nakakausap ko. One weekend, may lagnat si GF, kaya dinalaw ko. Walang pasok ang ate niya kaya nasa sala siya nung dumating ako at nanunood ng TV. Si GF nasa room nila at nakahiga. Siyempre, tumuloy ako sa room. After almost 1 hour, nagsabi si Jay na matutulog na siya, kaya nagpaalam ako na uuwi na. Paglabas ko sa sala, nagsabi ako kay Ate Maxine na uuwi na ako. Oh, matagal pang biyahe mo kaysa sa nandito ka ah. Kumain ka na muna ng pasta, nagluto ako. Mga 3 hours biyahe ko pa uwi, kaya kumain na nga ako. Umupo ako sa mesa. Maya-maya tinabahan ako ni ate at sinabayan akong kumain. Anong meron? Bakit may pasta? Tanong ko. Darating sana yung boyfriend ko. Kaso biglang naayang mag-basketball ang tropa niya, kaya bukas na lang daw. Oh, sayang, masarap pa naman to. Oo nga eh, bad trip nga. Weekend lang kami magkita, inuna pa yung bola. Buti pa kayo, laging magkasama. Ah, oo. Malapit lang naman kasi yung school, kaya lagi ko siyang naihahatid. Nahahatid? At nadidiligan. Hindi naman. Nagulat ako pero dapat defensive. Tingin ko nanguhuli lang. Lokohin mo pa ako eh, dumaan na ako dyan. Mga bata pa nga kayo. Hindi talaga. Hindi lagi. Minsan lang. Ngumiti ako. Araw-araw halos kayo lang dito ah. I let it pass. Hindi ako sumagot sa kanya. Kumain na lang ako and I expect na kusang magbabago rin ang tema ng pinag-uusapan namin. Tumayo si ate para kumuha ng tubig sa ref. Nagkaroon ako ng pagkakataon na titigan siya. Mas maliit siya kaysa sa GF ko. Maiksi lang ang buhok na hanggang balikat lang niya. At ang mukha niyang napaka-charming kapag nag-smile. Nakasuot siya ng puting maluwag na t-shirt at maiksing short. Mas maganda ang katawan niya sa GF ko. At ang kutis nito ay mala porselana na kahit hindi amuyin ay parang sobrang bango kung titignan. Halos mawala ako sa sarili nang bigla itong napayuko patalikod sa akin para kumuha ng ice sa ref. Nakita ko yung hugis ng likuran, tsaka yung kinis ng hita niya. Ibang klase. Pumihit siya paharap. Nginitian ako gaya ng dati niyang ginagawa, pero ako lutang pa rin ng isipan. Uy, okay ka lang? Ah, oo. Sorry, may bigla lang ako naisip. Oh, Juice, malayo pa biyahe mo. Baunin mo na yan. Inabot niya sa akin yung juice na nakalagay sa plastic bottle. Kinuha ko naman pagkatapos kong ubusin yung pasta sa pinggan ko. Tapos na rin siyang kumain, so kinuha ko yung mga pinagkainan namin tapos sinugasan ko sa lababo. Ako na dyan, huwag mo na hugasan yan. Wika niya. Ako na ate, para hindi ka mapagod pag dumating yung boyfriend mo. Hindi na nga darating. Kaya matutulog na lang ako pag alis mo. Lumakad siya papunta sa lababo para ilagay yung baso na ininuman niya. Malay mo, joke lang yun. Tas surprise ka pala. Sumandal siya sa counter sa gilid ng sink. Nasa tabi ko siya. Magkaharap kami pero hindi kami magkatapat. Naku hindi. Kilala ko na siya. Nagkita kami last weekend so malamang hindi talaga yun pupunta ngayon. Twice a month lang ata kota nun. Kota?
Tanong ko. Kunwari kapag hindi mo alam yun, okay lang sa boyfriend ko kahit twice a month lang kami magsalo sa higaan. Parang ayaw mo nun ah. Obvious ba? Nainggit nga ako sa inyo ng kapatid ko eh. Halos lagi kang nandito, araw-araw. You can do whatever you want. I told you, mali ang iniisip mo. Sagot ko. Bola yan? Promise, hindi talaga lagi. Minsan lang. You mean, once a month lang, pag monthsary namin. Sagot ko. So, pag nandito ka, nagkukwentuhan lang kayo pag hindi nyo monthsary? Huwag mo nga akong bulahin. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako, no? No, walang halong biro. Tapos na akong maghugas ng pinggan. Pero hindi kami umalis sa kinatatayuan namin. Totoo yun. I feel bad sometimes pero yun yung gusto niya eh. Besides, nag-aaral pa kami. Mahirap makadisgrasya, lalo't hindi pa kami graduate at wala pa akong trabaho. Sagot ko. Ganon. So, anong ginagawa niyo dito pag kayo lang? Parang ang boring naman kung kwentuhan lang tapos aral, di ba? Wala akong sinabing boring. Sagot ko. Ngumiti ako tapos naglakad ako papunta sa dining table. Kinuha ko ang bag ko and I said goodbye. Uwi na ako ate. Ba't di naman yung kwento mo eh? Kwentuhan muna tayo. Matraffic pa rin naman. Uwi ka niya. Eh ano pang ikukwento ko sa'yo? Tanong ko. Hindi mo sinagot tanong ko kung anong ginagawa niyo dito. Pag kayo lang kung hindi kayo naglalabing-labing. Umupo siya ulit sa dining table at inaya kong umupo rin kasama siya. Okay, pangako hindi ako magsusumbong kina mama. Sumunod ako at umupo rin. Oo na, may milagro pero hanggang haplos lang kami. Sabi ko. What do you mean? Basta hanggang dun lang. Oh, I see. I mean, kontento ka na dun? Yeah, I guess. Magaling naman siya eh. Natawa kami pareho. Eh ikaw, saan ka magaling? Tanong ni ate. Sa totoo lang, at this point, nasa iba na talaga ang takbo ng isip ko. Tsaka sa ganda ba naman ng kausap ko, tsaka sa topic namin, tinabla na talaga ako. Sa lahat, sabi ko. Wow, confident ah? Siyempre. Ang tangkad mo eh, no? Totoo ba na pag matangkad, may pagmamalaki din? Tanong niya. Ang alin? Alam mo na yun. Hindi ko alam eh. Sabihin mo muna. Hotdog? Malaki ba pag matangkad? Eh di ba matangkad BF mo? Tanong ko. Hindi naman. Mahilig lang mag-basketball pero mas matangkad ka doon ng mga 3 inches siguro. Ah, so baka mas lamang din ako ng 3 inches sa boyfriend mo. Sagot ko. Talaga? So mga 8 yan. Parang sinusukat mo talaga. Sagot ko. Natawa kami pareho. Pero natutuyo na ang lalamunan ko sa pinag-uusapan namin. Natatangay na rin ako sa sitwasyon. Sarap siguro kung totoo nga ang 8 yan. Nagulat ako sa sinabi niya. But I guess, carried away na rin siya sa usapan. Tumayo ako and I get my bag para malaman niya na kailangan ko nang umuwi maya-maya. Sige, uwi na ako since parang di ka naman naniniwala. Bigla siyang napatigil at napatingin sa malayo na para bang iniisip kung ano ang kanyang susunod na sasabihin. At bigla siyang bumulong sa akin. Patingin nga? Hindi siya nakatingin sa akin ng diretso. Pwede naman pero para saan? Tanong ko. Gusto kong tumanggi. Mahirap na. Paano na lang kung malaman ng girlfriend ko to? Hindi ko naman sasabihin sa kanya. Bulong niya. Mahina yung boses namin. At ramdam na mas mainit na ang paligid. Sige, pero dapat may papakita ka din. Logi naman ako, no? Ano bang gusto mong makita?
Dahan-dahan siyang yumuko para lumaglag yung neckline ng t-shirt niya. Nakita ko yung kalusugan niya na halos tumalon na palabas. Kalahati lang ang nasilayan ko, pero grabe na yung tama sa akin. Namula na ako. Naramdaman niya siguro na tinablan ako. Napaupo ako ulit. Pero this time, magkaharap na kaming dalawa. Gusto mo ba yun? Gusto mong makita ng buo? Madali naman akong kausap eh. Biglang naging pilyo ang pagkatao ko. Pero pumalag siya. Oops! Walang hawakan. At nagbago na nga ang ihip ng hangin. Akala ko kaya kong i-handle ang kapilihan niya kanina. Pero mukhang hawak na niya ang sitwasyon ngayon. Binuksan ko ang pantalon ko para ibalandre sa kanya ang itinatago ko. Wow! Buti kinain ng kapatid ko yan. Pwede mo namang subukan, hindi naman ako magagalit. Ah, talaga? Ayoko nga. Sabi ko naman sa'yo, gusto ko lang makita yan. I am impressed. Mas lamang ka nga ng malayo kaysa sa boyfriend ko. Inalis niya yung pang-ilalim niya, pero naka-t-shirt pa rin siya. Bakit hindi mo alisin lahat? Para mas makita ko. Gago ka ba? Paano pag lumabas yung kapatid ko? Eh di huli tayo. Sabi niya. Hindi na ako nakapagpigil. At nilakasan ko na ang loob kong sunggapan siya. Oops, walang ganyanan. Sorry, hindi ko na mapigilan yung gigil ko eh. Wait. Tumayo si ate at pumunta sa kwarto nila. Naiwan sa sala yung pang-ilalim niya sa t-shirt na white. Kinuha ko naman tsaka ko yun sinimsim. Ang bango. Yung GF ko kasi cologne ng gamit, so medyo amoy bata. Pero si ate perfume. Sobrang ibang-iba sa nakasanayan ko sa GF ko, kaya naman lalo kong ginanahan. Lumabas siya ng kwarto mga after 5 minutes. Tulog na tulog pa rin ang kapatid ko, pero wala na siyang lagnat. Buti naman, ako ang parang lalag na din sa'yo eh. Hinila ko agad yung kamay niya. Gusto ko siyang yakapin, pero umupo lang siya sa upuan ng dining table. Hindi kami pwedeng pumunta sa living area kasi ang sofa nila ay katabi lang ng pinto kung saan natutulog ang GF ko. Nanatili kami sa dining area para kung sakaling lumabas ang GF ko ay makakapag-ayos pa kami ng aming sarili. Sa dami ng harang ay hindi kami agad makikita. Nagpalit siya ng shorts, kaya pala siya pumunta ng kwarto. Hindi naman maikli, pero maluwag. Sige nga, ngayon mapakita na magaling ka nga sa lahat. Agad siyang sumampa paharap sa akin. Halos pantay ang mukha ko sa hinaharap niya. Angkinin mo ko. Pagkarinig ko noon, agad ko nang sinulit ang pagkakataon. Napapikit siya at napatingala. Tinangay na kami ng uhaw na nararamdaman namin. Kaya hindi na siya pumalag nung itaas ko ang suot niya at nagmistulang sanggol sa kanya. Napapahiyaw kami parehas, pero pinipigil namin dahil baka magising ang GF ko. Tangina, ang swerte naman pala ng kapatid ko sa'yo. Hindi ko siya masisisi na nasabi niya yun sa akin. Minsan lang kasi bigay sa kanya ng boyfriend niya ang pangangailangan niya bilang nobya. Ang masaklap pa ay mas nakalalamang ako ng malayo sa minamahal niyang lalaki. Huwag mo munang isipin yun. Enjoyin mo na lang dahil sa'yo ako ngayong araw na to. Ang sabi ko. At kung kailan ko gustuhin, naintindihan mo? Wika ni ate. Yes, boss. Sagot ko. Pagbibigyan kita ulit. Basta be a good boy. Dagdag pa nito. Amoy na amoy ko ang bango niya. At kitang-kita ko sa mata niya ang pagkauhaw. Halos may matay siya sa tindi ng tinatamasa. Namumuti ang mga mata habang nakakagat ang labi. Todo bigay kaming dalawa parehas. Sa ganda ng kaharap ko ay tila nawala sa isip ko na ate siya ng GF ko. Hindi nagtagal ang aming pagsasalo hanggang sa narinig namin ng sabay ang tagumpay.
Parehas kami hingal at nakangiti sa isa't isa habang nagkakatitigan. Hindi nagtagal, tumayo ako. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Kaya pa ng round 2? Basta ikaw ate, kaya pa? Sabi ko. Sige, ayusin mo muna ang sarili mo. Itago mo muna sa bag mo yung belt mo. Baka magising ang kapatid ko para hindi makalata pag nakitang nakalaylay ang sintron mo. Tingnan ko muna ang kapatid ko ha. Iinom na yun ng gamot in 10 minutes. Nag-CR ako at nag-ayos. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Inayos ko ang damit ko at naghilamos. Lumabas ako at naghintay sa sala. Maya-maya pa lumabas si ate kasama ang GF ko. Oh, akala ko umuwi ka na. Gulat na tanong ng GF ko. Naku, sinabi ko kasi kanina na wala ka ng gamot, kaya bumili siya sa butika. Buti nga dumating bago ka uminom ng gamot eh. Kumain ka na muna. Sabat at pagdadahilan ni Maxine sa kanya. Salamat ah. Maliligo lang ako, Byron. Ikaw munang bahala sa kapatid ko ah. Pakainin mo muna bago mo pa inumin ng gamot. Ate. Nagbanyo si Maxine at narinig kong bumukas na ang shower. Kain na tayo? Aya ako sa GF ko. Halos 7:00 na ng gabi nang makaalis ako sa bahay ng girlfriend ko. Malayo talaga ang biyahe ko mula sa kanila hanggang sa amin. Dahil Sabado na ng gabi, medyo maganda naman ang biyahe at walang masyadong traffic, kaya pasado 9:00 pa lamang ay nasa bahay na ako. Nakakapagod ang buong araw. Diretso ako sa kwarto ko para magbihis at magpahinga. Hindi ako nakaramdam ng gutom dahil baka sa sobrang nadala ko sa mga nangyari kanina. Natikman ko ang kapatid ng girlfriend ko na di hamak na mas sexy sa kanya. Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko type si Maxine. Napaka-charming nitong ngumiti. Napakaganda ng mga mata at ang katawan na mahirap iwasang titikan. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na may mamamagitan sa amin at may parte ng isipan ko na umaasa na sana maulit pa. Don't get me wrong. Maganda talaga ang girlfriend ko. Pero iba talaga ang appeal ng kapatid nito. Pilit kong binubura sa isipan ko lahat ng naganap kanina. Ayokong masyadong umasa na pagbibigyan ako ulit ni Maxine. I need to always have a plan in case these things go sideways. Hindi ko rin alam. For sure kung pinaglalaroan lang ako, magugulat na lang ako na sa susunod na araw nakikipaghiwalay na sa akin ang girlfriend ko. Pero sana naman hindi. I want to keep my girlfriend. Kaya okay lang din sa akin kung yun na ang una at huling tagpo namin ni Maxine. Nahiga na ako at kinuha ko ang cellphone ko. I just got home. I hope you feel better soon. Text ko sa girlfriend ko. Hindi na ako nag-antay pa ng reply niya since alam ko na masama ang pakiramdam niya. But I get one. Thank you sa pagdalaw ha. I think okay na ako bukas. Wala na akong lagnat. Tulog ka na. I will sleep too. I love you. I love you too. Good night. Reply ko. Naidlip na ako kahit umaasa ako na magre-reply pa siya. Nagising ako mga 1:00 ng madaling araw dahil tumalab na rin ang gutom sa sikmura ko. Lumabas ako ng kwarto. Tulog na rin ang mga kasama ko sa bahay at wala nang tirang ulam sa mesa. Kumuha na lang ako ng cup noodles at nilagyan ng mainit na tubig at bumalik sa kwarto ko. Nakita ko ang cellphone ko sa gilid ng unan. 2 messages received ang nakalagay sa screen. In-unlock ko ang keypad at pinindot ang read button. It went straight to one of the messages. Ay, tulog na siya? Sige, good night. Ang daya mo, hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Kumain na ako ng cup noodles habang iniisip kung sino ba tong nag-text sa akin. Buti na lang may isang araw pa ako na unlimited text, kaya pwede pa akong mag-reply. Mahirap lang ako. Luxury ang pagkakaroon ng load sa cellphone. Second hand nga lang tong gamit kong Nokia 3210.
At yung sobra lang sa scholarship allowance ko ang naipambibili ko ng loan. Buti na lang nauso na tong unlimited text. Nag-reply ako. Sino to? Naubos ko na ang cup noodles. Nakalabas na ulit ako ng kwarto para uminom ng tubig, pero walang nagre-reply. Alauna, imagine na rin kasi. Malamang tulog na to kung sino man siya. Bumalik ako sa higaan. Inaasahan na dadalawin ako agad ng antok. Tumunog ang cellphone ko. Isang text message ang pumasok na agad kong binuksan para basahin. Hindi mo ako kilala or hindi nakasave yung number ko sa'yo. Si Maxine to. Bakit gising ka pa? Nagulat ako at hindi ko inakala na ititext ako ng kapatid ng girlfriend ko na kanina lang inatikman ko sa mismong bahay nila. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, pero dapat akong sumagot. Hi! Sorry, yung isang number mo lang yung nakasave sa akin. Patulog na rin ako, nagising lang. Hindi kasi ako nakapaghapunan kanina. Bakit umalis ka kaagad kanina? Hindi ka man lang nagpaalam. Hours earlier, biglang nagbalik sa isipan ko ang mga pangyayari kanina sa bahay ng girlfriend ko. Ate, wala na akong load pang tawag kila mama bukas. Birthday pa naman ni tita. Gusto nung tawagan ko siya sa umaga, sabi ng girlfriend ko. Dumaan si ate sa dining table kung saan katabi ko ang girlfriend ko habang sinusubuan ko siya ng kanin at instant soup na niluto ko kanina lang para tingnan kung may laman yung mga kitchen cabinet nila. Basa pa ang buhok ni Maxine galing sa paliligo. Nakasuot siya ng t-shirt at shorts. Talagang mahalata ang hulma nito sa damit niya. Pilit kong pinipigilan ang titigan siya dahil katabi ko nga ang girlfriend ko. Pasulyap-sulyap lang. Si Maxine naman parang walang milagrong nangyari sa amin. Normal lang ang lahat sa kanya. Ah, ganon? Sige, lalabas ako sandali. Bibilan kita ng prepaid card. Okay na bang 300? Wika ni ate. 500 na, sayang yung free text eh. Sagot ng GF ko. Oh, sige. Magwi-withdraw na rin ako. Bibili ako ng konting grocery. Wala na pala tayong stock dito. May inuwi pa naman akong trabaho ngayon. Bala kong gawin mamayang gabi kaya bibili ako ng midnight snack. May gusto ka bang ipabili? Wala naman ate. Medyo wala pa akong ganang kumain eh. Okay. Alis muna ako ha? Byron? Ikaw munang bahala dun sa kapatid ko, okay? Okay ate. Ingat ka. Huwag mong papagurin yan, baka mabinat. Ngumiti siya bago umalis. Pinakain ko lang si Jane, tapos umalis na rin ako mga ilang sandali lang dahil matamlay pa siya at balak na uling matulog. May dala naman daw susi si Ate Maxine, kaya okay lang na ilak na lang ang binto pagtulog niya. Bumalik sa isip ko ang mga nangyari kanina. Hindi ko na nga nakuhang hintayin si Maxine dahil gusto ko na ring umuwi. Dahil mahirap sumakay papunta sa amin pag masyado ng gabi. Sorry, ayoko kasing mahirapang sumakay pa uwi. Tsaka natulog kasi si Jane pagkatapos ko siyang pakainin. Ilang minuto lang ang lumipas, nakatanggap na ako ng sagot. Ah, okay lang. Anong pinakain mo sa kapatid ko? Ikaw talaga? May sakit na nga yung tao kung ano-ano pang ginawa mo. Sabaw lang ate, wala akong ginawang kahit ano. I need to play safe. Iniisip ko kung si Maxine nga talaga to o si Jane na baka nanguhuli lang. Baka nakahalata kanina. As much as possible, wala akong kahit anong clue na ibibigay tungkol sa namagitan sa amin ni Maxine. Mga 10 minutes sa siguro ang lumipas, wala akong nakuhang reply. Baka nakatulog na siya. Okay lang naman kung nakatulog siya. Ayoko lang isipin niya na tinulugan ko siya. Nag-ring ang cellphone ko. Si Maxine, tumatawag. Agad ko yung sinagot. Uy, bakit hindi ka na nag-reply? Joke lang yun. Nagalit ka yata ah. Ah, hindi ah. Nag-reply ako. Ang sabi ko, sabaw lang pinakain ko sa kanya. At this point, na-confirm ko na siya nga si Maxine at hindi ang GF ko. May malaking kaibahan sila sa boses.
pati kung paano magsalita. Ah, okay. Akala ko nagalit ka eh. Hindi naman. Bagong number mo ba to? Tanong ko. Oo, bumili ako kanina ng SIM nung lumabas ako. Bakit? Wala na yung isang number mo? Tanong ko. Hindi. I just want to make sure na walang makakaalam na magkausap tayo. Today and in the future. So, ako lang ang may alam ng number na to? Yes. At least don't save it with my name. Kilala ko yung kapatid ko. Madalas makialam yan ng cellphone mo, di ba? Yes, ate. So, dalawa cellphone mo. Yaman ah. Yung isa, bigay naman ng company yun. And ito, matagal ko nang gamit to. Hindi alam ng kapatid ko na dalawang cellphone ko, so don't ever mention. Ang alam niya, sira na tong luma ko. In my head are a lot of thoughts. One of which is, I'm talking to a master. Ibang klase siyang mag-isip kung paano hindi mauhuli. So, I assume hindi rin to alam ng boyfriend mo. Siyempre, subukan mo may pagsabihang iba. Hindi ka na makakaulit sa akin. Of course, sa atin lang to. Bakit ising ka pa? Pasado 2:00 na. May tinapos akong office work. Kailangan ko kasi to sa Monday eh. Mamaya baka umalis kami ng boyfriend ko. Hindi ko magawa to. Wow, saan punta nyo? Babawi yata sa'yo kasi di ka sinipot kanina. Sabi ko. Manunood kami ng sine. Sweet naman. O sige, pahinga ka na. Baka hindi ka magising ng maaga bukas eh. Nag-enjoy ka ba kanina? Tanong niya. Nagulat ako sa tanong niyang yun. Oo naman. Nag-enjoy ka ba the first time? Hindi ko alam kung saan papunta to, pero I decided to give honest answers. Siguro, pero ganun naman diba? Pag first, sobrang taas ng excitement. So kung uulit tayo, mas hindi na ganun ka mag-e-enjoy? Siyempre hindi. Sus, kung uulit tayo, baka mas mag-enjoy pa tayo, no? I see. Napansin ko na parang nalungkot siya at hindi na masyadong excited sa usapan namin. So kung madalas tayo, mag-enjoy ka pa kaya? May problema ba? I know hindi na to tungkol sa atin. Jane is right for you. Matalino ka. Yup, tungkol to sa amin ng boyfriend ko. Ano? Sorry kung naistorbo kita ha. Sa susunod na lang natin pag-usapan. Baka inaanto ka na. Pwede ka nang matulog. No, okay lang. Wala naman akong pasok mamaya eh. Bakit? Anong problema? I just feel like that he no longer enjoys being with me. Akala mo lang yan. Baka busy lang yung tao. Marami siyang kinuwento na nagpapahiwatig na hindi na interesado sa kanya yung boyfriend niya. Pero hindi ko naman kinakatungan. Wala naman ako sa posisyon na magsabi ng kahit na ano laban sa boyfriend niya. Hindi ko naman kasi masyadong kilala yun. Pero sa isip ko, mukhang ang ayaw na sa kanya ng lalaki. Magtatatlong taon na sila. Baka nga nagsasawa na. Nagulat ako sa sumunod niyang kwento. Alam mo, gustong-gusto niya yung malusog na likuran ko. Dati, nung bago pa lang kami. Halos hablusin ako nun lagi kahit nasa public place kami. What? Hinahayaan mo siyang gawin yun in public? Sabi ko. Yes, pero syempre, pasimple lang. Like how? Sa restaurant pinsan, pag magkatabi kami, yung mga kamay noon madalas naglilikot. Oh, I see. So, anong problema dun? Eh, mukhang okay lang naman sa'yo. Last month, mansari namin. So, nag-out of town kami, di ba? Yes, I remember. Doon ako sa inyo natulog nun eh. Yeah, I know. One time nasa kalagitnaan kami ng pagsasalo noon. Napansin ko parang wala siyang gana sa akin. You know, para bang robot lang. So I decided to do something na hindi pa namin nagagawa. Like, sabi ko sa kanya, kung gusto niyang gamitin ang isa kong entrada sa likod, papayagan ko siya. Oh shit, talaga? Ako yung na-excite sa kwento niya. Grabe pala tong si Maxine. Yes,
Look how excited you are. Pero yan ang hindi ko makita sa boyfriend ko. But then, he just said, bahala ka if you want. Anong ginawa mo nun? Wala. Nawalan ako ng gana sa sagot niya eh. Kaya pinatapos ko na lang siya. Baka naman may problema lang. Come on, Byron. Alam ko kung paano mo ako titigan kanina. Tingin mo kung sa'yo ko inalok yun, hindi mo makakalimutan ang problema mo? Of course. Aangkinin kita kahit saan mo gusto. Talaga? Oo naman. Kung malapit nga lang bahay mo, baka pinuntahan na kita ngayon. Lalo na tinatabla na ako sa kwentuhan natin. Talaga? Nagalit ko na ba yung sa'yo ngayon? Oo, Maxine. Iniisip ko nga katabi kita eh. Sige nga, magsumikap ka mag-isa dyan. Isipin mo nasa dining area tayo, tulad kanina. Pero ngayon, wala akong suot. Wala ang kahit na ano. Tayo lang sa bahay, walang ibang tao. Eh, ikaw, Maxine, ayaw mo ba akong sabayan? Nope, pass muna. Are you sure hindi mo gusto? Oo, para mas ganado to hawa ko mamaya pag nag-date kami ng boyfriend ko. Pero, salamat ate ah, pinagbigyan mo ako kanina. Wala yun, hindi naman ako nalugi sa'yo eh. Grabe, malahiganti pala yan. Dalian mo na dyan, tapos matutulog na ako ha. Sige ate Maxine. Basta, secret lang to Byron ha. Huwag kang magkakamali. Oo naman. Salamat ulit ate ah. Tulog na. Okay, bye. Good night.